Al-Khamiz Mosque, Bahrain National Museum, Boumaher Fort, Marazu Residences, the Avenues, Souk Al-Manama. These are the places we visited in our 3 days and 2 nights stay in Kingdom of Bahrain. Papunta po kami ngayon sa sa Bahrain. So ngayon ay nagpe-prepare pa kami. Ito yung aking mga gamit. See you guys there! Bye! Stop over! Wow! Stop over kami. Nandito pa kami sa Burger King para mag-order at saka kumain. Yung ano mo sir, expectation. Ang expectation ko makapasok tayo sa Bahrain. Very early in the morning noong September 22, bumiyahe kami papuntang Kuwait para makapasok ng Bahrain. Dahil by land ang trip na to, from Riyadh, aabuti ng around 5 hours ang biyahe. Huwag mong kalimutan ang passport, KSA re-entry visa, at kung professional SIM work permit mo dito sa Saudi, wala kang puproblemahin entry visa sa Bahrain. Pero kung hindi naman, nothing to worry. Either kuha kayo ng in-advance ng visa or kahit doon na sa bridge. Pero syempre, dapat alam niyo yung gagawin nyo. Feeling niya nakapasok na. Masaya. Kabado ko eh. Ang dami palang dadaanan. Pero yung totoo, dahil ikaw lang sa sasakyan, anong feeling mo talaga? Kinabahan na tara, bibili mo na kami ng internet kasi hindi na gumagana yung SIM namin. Ikaw lang sa sasakyan, kabang-kaba. Ikaw naman, multiple entry. Wow, social. Ayan, Al-Khamiz Mosque Visitor Center. Late check-in yung aming accommodation. Therefore, pinuntahan muna namin agad yung aming first itinerary. Ito ay ang pag-visit sa Khamiz Mosque. Ang Khamiz Mosque is believed to be the first mosque in Bahrain, built during the era of Umayyad Caliph Umar II. Ito ay tinuturing na isa sa pinakalumang mosque sa riyon. Ang hindi ko in-expect dito, bawal kumuha ng video na gamit ang digital cameras. Ang inaalaw lang nila is cellphone. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, dala kayo ng magandang cellphone ng camera para sulit ang makukuha niyong photos at videos. Bahrain Museum at Boumaher Fort. May entrance fee na 2.2 Bahrain dinar, pero meron ng payatch si Mayor. Ang Boumaher Fort o tinatawag itong Abu Maher Fort ay isang fort na matatagpuan sa Halat Boumaher sa kaharian ng Bahrain. Noong 2012, ang fort ay nakilala bilang bahagi ng Bahrain Pearling Trail, isang UNESCO World Heritage Site. Ito ay tinayo noong 1840 at ipinanto na noong 1868. We don't get too far, get down to Bubar and on Malacon. We don't get sufficient amount of not hurt us, we ain't got no useful phones. I get to drinking, I start to thinking about the girl that I met. I don't think there will ever be a day where I probably forget. Tears on the fly, you're wondering why, yes, she never came back. Dito naman sa Bahrain Museum ay marami kang malalaman tungkol sa rich history ng Bahrain. Dahil ang museo ay nagtataglay ng isang koleksyon ng mga sinaunang archaeological artifacts ng Bahrain na nakukuha mula noong 1988 at sumasaklaw sa humigit kumulang 5,000 years ng kasaysayan ng Bahrain. Kasama sa complex ang 3 bulwagan na nakatuon sa arkeolohiya at ang sinaunang sibilisasyon ng Dilmun, habang ang 2 iba pang bulwagan ay naglalarawan sa kultura at pamumuhay ng kamakailang pre-industrial na nakaraan ng Bahrain. Noong 1993, isang karagdagang bulwagan ang binuksan, ang Natural History Hall na nakatuon sa natural na
Mga kapaligiran ng Bahrain, nagtatampok ang bulwagan na ito ng mga specimen ng flora at fauna ng Bahrain. Sila na sir galing from Vancouver. Kanina lang din kayo sir? Ayan. First time. Ano masasabi nyo? Parang Dukobar lang din. Same lang, di ba? Yan, sila ni sir taga dito talaga yan sila. Shoutout sa mga taga-Tarlac. Wow, taga Tarlac. Number 99. Hi guys! Welcome to room number 305, Marasi Residences. Come on guys, i-tour ko kayo. Let's have a room tour kung anong i-expect nyo dito sa residence na to. Well, sa pintuan pa lang, hindi siya masyadong super tank kasi ganito yung kanyang lab. Pagka-open mo pa lang ng pintuan, ito yung kanyang living area. Tingnan mo lang yung chandelier. Ang ganda-ganda ng chandelier, di ba? Tapos pagka, ano mo pa, sobrang ganda din ang setup niya. Yung kanyang, ito pa, yung kanyang choice ng color, favorite color ko pa. Sobrang ganda. Tapos, sobrang lawak ng kanyang dining. Actually guys, you can have this video as your idea para kung if ever mag-over yung inyong mga condominium unit. Pero kung yung idea ko na pwede ganitong set-up at sobrang impressive at ang ganda. So by the way, itong sofa na to is convertible to bedroom. So actually meron tayong tutor for yourself later on yung one bedroom. Ito convertible to bedroom. Ang gagawin mo lang dyan is hahatakin mo lang yan. And then, ayan, nandiyan na din yun, nakalagay na rin yung mga matrices, yung mga bed, mga unan, ganyan. So, mamaya pa yun natin gagamitin, na natin. Meron siyang pa ilaw, tapos punta tayo dito sa... meron pala siyang malaking TV dito. 65 inches. Di ba? Sobrang ganda. Napakaganda yung... napakalinis, napakaaliwalas. Napakaganda ang wall dito. Dito, ano talaga. Sobrang ganda ng kanyang pagka-design. Tapos with matching ano pa, paint na hindi ko alam kung sino yan. Meron tayo ditong fire extinguisher. Tapos meron niya siyang air purifier. Meron tayo siyang ano dito, lamp. Merong basurahan. At merong very cute na island wherein pwede yung gagamitin kung kakain kayo. Diba? Sobrang ano siya. Ganda. Magluluto ka. Dito yung kitchen. Oh, yan. Sobrang ganda. Tapos may lutuan na siya. May oven. Malaking oven. At kung ano ka lang, ng mga bread, naluto tayong pa-oven dito. So marami tayong pwedeng yung exhaust yan. Tapos may mga gamit na siya dito na pwede mong gamitin like mga baso. Kung magpa-Airbnb talaga kasi every details dapat meron kasi yun ang requirement ng Airbnb. Ito napaka-cute kasi napaka siya na parang wall lang siya pero ito ay red. Yan. Ininom na namin yung water na tapos meron pa ditong freezer. Di ba ang ganda, ang cute. Inano lang nila parang sinustomize nila. Meron tayo ditong sobrang ganda. Then, nandito rin yung mga gagamitan. Kung magpa-Airbnb kayo, dapat kompleto. May mga hugasan, may mga panghugas, plato. Tapos lagayan. Meron na rin dito silang mga heater. Tapos, kung gusto nyo mag-slice ng may prutas. Mag-prutas, hindi dahil. Tapos may mga, kung gusto magluto-luto kasi di ba may lutuan ka. Yan. Kompleto na siya. Sobrang ganda. Tapos may lighting na dyan. Dapat kung magpaano kayo, maganda kasi ang may lighting dyan sa taas para klaro yung mga So, yun yung sa living area at sa kitchen. Ngayon, itutur ko kayo sa, ang ganda kasi ng balcony nila. Pero before that, meron tayong kailangan meron kang
automatic na Washing machine. washing machine. So, take note, bibili din kayo ng washing machine yan. Tapos may mga, lahat na ng mga kailangan, mga panglinis. Ganyan. So, napakalinis na tingnan, di ba? Customize. Tapos, ang pinaka-cute na CR, ito ay may bathtub. Di ba ang linis-linis? Parang ang cute lang niya tingnan. Ang linis, aliwalas yung color of choice. Sobrang ganda. Yan. Yan yung ating CR. May mga pag-free na kayong mga ganito. Tapos partition. Then, maliit lang yung ating CR pero doable na siya. Medyo actually malaki ito. Ito na yung ating maganda. Yeah. Let's go. Wow, ang daming mga... Dollars, Pilipinas. Galing pa kami ng Riyadh. Yan si ate. Hi, te. Woo! Party. Narinig niyo yun? We have band. Filipino band and Colombian band.